Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay sa inyo ng update tungkol sa isang House Bill ng isa sa mga principal authors nito ay si Speaker Martin Romualdez. Ano na ang kalagayan ng favorite bill ng ating speaker? Ito po yung House Bill 8269. Ang bill na ito, it seeks to guarantee the safety of victims and non-combatants caught in the crossfire of armed conflict. Pinapangalagahan o prinoproteksyonan ang kalagayan ng mga taong magbakwit. Sino-sino po sa inyo ang nakaranas pong magbakwit dahil sa mga kaguluhan na nangyayari sa ating bansa? Lalong-lalo na yung sa Mindanao. Nako, noong 1980s, 90s, and even 20s, 2000s, dahil sa mga kaguluhan, ang mga sibilyan mapuwersa na magbakwit. Okay, itong bill principally authored by the speaker, nako, may grabing parusa against sa mga tao, meaning sundalo at mga pulis na magiging dahilan sa pagbakwit. Ano po ang parusa? Ang penalty po, reclusion temporal. That is 12 to 20 years imprisonment para sa ating mga sundalo at kapulisan, lalo na ang mga commanding officers. Okay? Ito pong House Bill na ito was approved, final reading sa lower house, Kamara, noong August last year, 2023, at padala na sa Senado for its approval. Ulitin ko, ang mga sundalo, mga pulis, pwede nang mapreso up to 20 years kung ma-approve itong bill na ito. Okay, so I've been monitoring ang update tungkol nito, at itong pag-reopen ng session ng Congress, lalo na sa Senado, tinignan ko yung priority bill na ipapasa ng Senado bago mag-end yung second regular session. I think May 24, this month, May 24, mag-end na yung second regular session ng Kongreso. Mabuti na lang, tinignan ko, wala itong bill na ito sa mga priority bills na nag-commit po ang Senado na ipapasa nila. Isa na yan, wala rin yung charter change, wala rin. Okay, so naalala ko lang itong bill na ito dahil ako, napagdaanan ko ito eh. Yung hindi mo talaga maiiwasan pag nasa bundok na po ang ating kapulisan, kasundaluhan, pag nagka-enkwentro, ang mga sibilyan kawawa, magbabakwit dahil makarinig lang ng putukan, aalis na yan eh. Papaano? Kawawa naman ang ating mga kasundaluhan. Ako, nakaranas ako niyan noong 1980s, 90s. Maraming nagbakwit kasi magkaka-enkwentro eh. Mabuti nung kapanahunan namin, walang ganitong bill, walang ganitong batas. Kasi pag ma-approve na itong batas na ito, ano na lang mangyayari sa ating mga kasundaluhan at kapulisan? Kaya nung lumabas itong balitang ito na pumasa na sa Kamara,
Sinabit na sa Kongreso. Nako, ang daming nag-react na mga kapulisan at kasundaluhan. Discourage sila. Ito po na po yung bunga. Malala nyo nung ang Makabayan Black, yung tatlong kongresista sa Brosas, Manuel, Castro, yung parang nakipag-alyansa na kay Speaker Martin Romualdez. Ito na po yung bunga ng alyansa ng Makabayan Black na ipasa sa Kamara. Lahat 212 congressmen, kongresistas na present sa plenaryo approve. Kasi ang principal author is Speaker of the House. Approve lahat. Okay. So, mabuti na lang at dyan sa Senado sa ngayon, hindi pa nila kinalindar o wala pa. Basta hanggang May 24 this year, makakaasa pa tayo na hindi maipapasa sa batas ang bill na ito. Okay. Nung panahon ni President Noynoy Aquino, meron ng similar version. Halos ganito rin. Ang tawag doon is Rights of Internally Displaced Persons Act. Internally displaced, mga bakwit. Inapprove ng Congress noong 2013, panahon ni President Aquino. Pumasa. Kasi, alam mo, malakas din ang mga makakaliwa panahon ni pumasa. Mabuti na lang, pabor sa AFP-PNP, hindi pinirmahan ng yumaong President Noynoy Aquino. Kaya up to now, wala pa ring batas na magpaparusa sa mga sundalo at pulis kung may magbakwit. Maalala ko nung nasa Caraga region ako, pumasok kami sa isang barangay. Na itong barangay na ito sa Agusan del Sur, hindi ko na lang pangalan yung barangay, ay talagang kontrolado ng mga NPA. Pag pumasok ang mga sundalo dyan, automatic, ang mga NPA sasabihan ng mga civilians magbakwit. So, nung battalion commander nako, pumasok kami para tumulong magpatayo ng pabahay. Kasi iyon ang naging center ng aking counter-insurgency measures, patayo ng bahay. Kasi kawawa, marami doon, mga halos lahat katutubo. Tumutulo ang kanilang mga bubong, talagang napakalit ang bahay. Kaya yun ang aking naging centerpiece, patay ng pabahay. Pumasok kami doon para magpatayo ng pabahay. Nako! Nag-initiate ang mga makakaliwa, pinagbakwit ang mga civilians. Bakwit kayo. Bakwit. Pumunta sa munisipyo. Tapos, nandyan na ang mayor, nandyan na ang media, tapos ang demand, paalisin kami. Wala, hindi ako umalis. Ay, sabi ko, bakit ako alis? Nanggulo ba ako dito? Kita ng mayor, kita ng mga local officials, media. Tanong kayo, anong ginawa namin dito? Nakikita nila yung mga pabahay. Gumagawa kami ng mga pabahay. Walang nagawa. Yung mga makakaliwa, hindi kami napaalis. Dahil, gumagawa kami ng mabuti. Yun lang gumagawa kami ng pabahay, paalisin. Now, how much more kung magkaroon ng enkwentro? Hindi mo maiwasan yung magka-encounter. Halos lahat yung mga enkwentro na nadaanan ko nung tiniente kapitan ako, magbakwit talaga ang civilian. Sa may mga pagkakataon, may matamaan. May mga matay pa nga caught in the crossfire. Kaya lang, hindi naman yun kasalanan ng sundalo at pulis na nasa ground. Kawawa yung tiniente, yung kapitan o platoon sergeant, maprepreso ng 12 to 20 years dahil sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Kaya, I don't know kung anong naisipan ng ating mga
kongresista, in-approve nila ang bill na ito. Salamat na lang ang mga senador na up to now, hindi pa rin nila inaksyonan ang bill na ito. So, dahil walang kinakatakutan ang ating mga kasundalo ng kapulisan sa ngayon, tuloy-tuloy ang kanilang trabaho, ano na ngayon? Wala na. Halos maubos na ang mga makakaliwa sa bundok, yung may armas, yung NPA, dumadami rin ang surrender. Kaya, malapit na po yung NTF-ELCAC natin. Napaka-epektibo. Sana by 2028, term ng Pangulong Marcos, ay talagang matapos na po once and for all ang problema natin sa mga makakaliwa. Salamat sa mga senador na hindi pa inaaksyonan ang priority bill ni Speaker Martin Romualdez.